Ngayong gabing ito, ating pag-uusapan itong babae na ito na nagtatrabaho sa isang bar bilang waitress. Itong babaeng ito ay may naging customer na isang lalaking mayaman na maganda naman ang itsura at matigas. At itong customer niyang lalaki ay napalapit na sa kanya. Masyado nang nagtiwala ang babae na ito. Isang gabi, niyaya siya. Ngunit itong babaeng ito ay may isang kaibigan na lalaki na katrabaho niya rin, na masasabi mo ay parang may pagtingin sila sa isa't isa. Ngunit ang customer niyang lalaki, dahil mayaman, ginagamit niya ang pera niya para mapalapit sa babae. Ngunit itong babae na ito ay hindi basta-basta sumasama kahit kanino. Ngunit isang gabi, itong lalaki na ito ay nagligaw dito sa babae na ito. Naitago na lang natin sa pangalang Erwana. Dinala niya ito sa kanyang pamilya. Ipinakilala niya na bilang may pag-aari ng bar. Ngunit itong babae na ito ay sinabi ang totoo na siya ay walang pag-aari na kahit anumang negosyo. Sinabi niya ang totoo na siya ay isang waitress lamang. At hindi nagustuhan ito ng lalaki dahil napahiya siya sa kanyang pamilya. At biglang umalis ang babaeng si Irwana. Ngunit sa kanyang pag-alis, sumunod yung lalaki na itago na lang natin sa pangalang Pablito. At sa kanyang pagsunod, hindi niya inakala ni Irwana na pagsasamantalan nito ni Pablito. Ngunit sa kanyang pagsasamantala, hindi siya nagtagumpay dahil bigla siyang tumakbo. Dahil siya ay nakatakbo, nakaalis sa mansyon ng lalaki. Sa kanyang pag-alis, mabilis siyang nakaalis. Ngayon, isang araw, naglalakad itong babae na ito na si Irwana. Si Pablito ay nasakay sa van at pinamasdan niya si Irwana at balak nitong kidnapin itong si Irwana. Ngayon, hindi na malayan, naglalakad si Irwana. Sa kanyang paglalakad, napunta siya sa hindi masyadong mataong lugar at dito na nagkaroon ng pagkakataon si Pablito para kidnapin itong si Irwana. Sa oras na yon, nakuha niya si Irwana. Ngunit sila Pablito at saka mga ilang kasama niya ay naglagay ng maskara sa kanilang mukha upang ito hindi makilala. Pagkakuha nila kay Irwana, biglang tinakpan ng mukha nito. Habang sila'y nasa sasakyan, si Irwana ay bumibigwas at naglalaban habang nakatakip ang mukha. Ngunit hindi siya nagtagumpay dahil dalawa sila sa loob ng sasakyan. Kahit matapang itong si Irwana, hindi pa rin siya nagtagumpay sa kanyang pagtakas. At itong si Pablito, itinuloy niya pa rin ang kanyang balak na pagsasamantala kay Irwana. Hindi lang niya ginaasa itong si Irwana, habang sinasamantalan siya ay binubugbog pa nito. At pagkatapos nilang ginaasa si Irwana, ay ibinalibag na lang doon sa basurahan. At itong si Irwana ay nakahiga at tulala. At ito'y bumangon at siya ay naglakad. Habang ito ay naglalakad, siya ay nakatulala para bang wala sa sarili. At ang pamilya niya ay hinahanap-hanap siya nang bigla siyang dumating sa kanilang lugar, na nakita na lang na lasog-lasog ang mukha, puno ng pasa, at ang sinusuot niyang damit ay punit-punit. At biglang nagtatakbo itong pamilya niya para kunin ang kaawang Irwana. At minadali nilang dinala sa bahay nila upang tanungin kung ano ang nangyari sa kanya. At sa kanyang pagsasalita ay masakit niyang sinabi na siya ay ginahasa. Ngunit hindi niya alam kung sino ang gumawa doon. Habang sila ay nagtatanong, dumating si Pablito na nakaban at pinagbabaril itong bahay na ito. Ang kwento pala ay
Si Pablito ay galit na galit doon sa kaibigan ni Erwanang lalaki at ginantian niya si Erwana. Kinahasan niya ito dahil sa lalaking ito, kaya pinagbabaril niya yung bahay nila. Mabuti na lang mabilis silang nakadapa at sa oras na yun ay wala namang tinamaan at itong si Pablito ay parang nagwagi sa kanyang pinalano na paghiganti. Maraming salamat sa inyong panonood. So hanggang dito na lang tayo. Huwag niyo po sanang kalilimutan na mag-subscribe sa aking channel para po lumaki pa po tayo. Marami pong salamat sa inyo.